Good morning po ate. Kami po ang Group 4 mula sa Dinulupihan Campus, PPSU. Kami po ay nagsasagawa ng survey patungkol sa corruption at ito po yung mga question. Sa iyong palagay, bakit may mga taong nagiging corrupt kahit alam nilang mali ito? Sige. My name is Izzy Bustamante Pascual and I'm third year B.Ed. So, kaya may mga taong nagiging corruption kahit alam nilang mali ito. Kasi, syempre, nasisilaw sila sa pera. Kasi, di ba, kahit naman sinong tao, anuhan mo ng pera, pakitaan mo ng pera, masisilaw sila kasi alam nilang mabibili nila yung luho nila. Kahit, kailangan ito ng maraming Pilipino, kahit hindi naman sa kanila yung pera. Dahil nga, hindi alam ng ibang Pilipino kung saan napupunta yung pera na ibinabayad nila. Kaya hindi nila alam kung ano din yung nangyayari sa pera nito. Kaya yung mga taong korupsyon, kaya sila nagiging ganon kasi hindi nga alam ng Pilipino kung saan napupunta yung pera na dapat sa kanila talaga or sa bansa natin na yung pera na binibigyan ng Pilipino. Para sa akin, kaya may mga tao nagiging corrupt kasi labis silang nagnanais na magkaroon ng kapangyarihan. Tapos sobra silang nasisilaw sa pera kasi kahit na alam nilang malito, mas gusto nilang umangat. Kasi nasa isip nila, walang makakaalam, walang makakakita, kahit na patuloy nilang ginagawa to. Pero hindi nila iniisip na sa pagiging corrupt nila, may naapektuhan na ibang tao. Ito naman po yung isang tanong. Sa tingin mo, paano naaapektuhan ng korupsyon ang edukasyon sa bansa? Ayun nga, dahil sa korupsyon, maraming tao yung naghihirap. Maraming tao may mga estudyante din, syempre naapektuhan din tayo dyan kasi hindi natin alam na ganito na pala yung nangyayari sa sistema ng Pilipinas, di ba? Dahil nga sa maling ng Pangulo natin. So mga taong nagiging corrupt, syempre. So lalong parang yung Pilipinas, imbis na umaangat tayo, ba't para tayong palubog ng palubog? Kahit sabihin na napakaganda ng Pilipinas sa mga tanawin, di ba? Kung makikita natin. Pero, deep inside, yung mga ng Pilipino is masakit kasi hindi natin makuha yung kinakamtam natin talaga na dapat peace of mind dito sa Pilipinas kasi dahil din sa mga corrupt na nangunguna sa ating bansa. Maraming salamat po. Naapektuhan ng corruption yung edukasyon sa ating bansa dahil imbis na pandagdag sa mga pasahod ng mga guro o pambili ng mga libro ng ating paaralan, napupunta sa kanilang bulsa. Kaya sa mga paaralan natin nagkakaroon tayo ng kakulangan. Tulad na lang sa mga elementary ngayon na kulang sa libro, kaya kasi napupunta nga sa mga corruption yung pera na hindi nila iniisip na sa pagiging corrupt nila, mas naapektuhan yung mga estudyante. Nagkukulang yung mga pasahod ng mga guro dahil sa pagiging corrupt po nila. Thank you po. Ano ang mga hamon na nararanasan ninyo upang mapanatiling tapat ang serbisyong publiko? Para maging tapat ang pagsiservice sa publiko, kailangan maging maayos ang trabaho mo, malinaw at yung naiintindihan nila. Yung pwede mo siyang i-present ng ayon sa ginagawa nyo. Say, meron kang mga project, kailangan ipakita mo sa mga constituents mo na ito yung mga naging expenses nyo. Pakita mo lahat sa kanila na klaro base dun sa naka-budget na project nyo. So dapat para mapanatili mong tapat yon, maging consistent ka at updated sa mga trabaho. Number 2. Sa inyong palagay, ano ang posibleng dahilan o pinagmulan ng korupsyon sa ating bansa? Para sa akin, isang number 1 na dahilan ng korupsyon is kahirapan, poverty. Kasi yung mga tao, pag hirap sila, tutokso yan eh. No? May mga tukso. Tapos, isa pa yung maluhong pamumuhay. Yung iba kasi hindi sila nakokontento sa kung anong meron sila. Masyadong mataas yung standard na lifestyle na gusto nila.
So, alam mo siguro yun, no? Yung pagka minsan hindi sapat sa'yo yung kung anong meron ka, naghahangad ka pa ng more than that. Tapos, isa na yung greediness, yung may pagkasakim sila, ganun. So, yun nga, kasama na rin yun sa hindi nakokontento yung mga tao. Kaya umaabot sila dun sa ganung sitwasyon. Magandang hapon po. So, ito po yung tanong ko about sa corruption. Ano ang inaasahan niyong pagbabago kung mawawala ang corruption sa bansa? Bababa yung billing, saka mawawala yung pagbaha, yung ng baha. Maraming salamat po. Sa inyong palagay po ba mabibigyan ng katarungan yung mga mamamayan tungkol sa corruption? Ang sagot ko dyan, hindi. Kasi hanggang hindi binabago yung mga namumuno, hindi mawawalang corruption sa Pilipinas. Salamat po. Ano po sa inyong pananaw patungkol sa corruption? Corruption. Very rampant sa panahon natin ngayon, no? Talagang ito yung nakikita kong malaking problema ng Pilipinas so far. Nakikita natin yung epekto dahil sa mga bagyo na nakikita natin yung naging epekto ng mga ginawang korupsyon ng mga nasa pamahalaan. Ang korupsyon sa Pilipinas, hindi na ito mawawala. Parte to ng sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Kawawa lang yung mga kagaya nating normal na tao na nagpapakahirap tayong magtrabaho. Ending, yung mga makikinabang lang, tong mga nasa taas, nakukurakutin lang yung pondo ng bayan. Next. Ano po ang inaasahan niyong pagbabago kung mawawala ang korupsyon sa ating bansa? Malaki ang pagbabago. Magiging maganda ang pamumuhay ng lahat. Magiging maginhawa ang pamumuhay ng lahat. Magiging accessible lahat ng services ng government. Yung mga naranasan natin ngayon, definitely mawawala yan. Kumbaga lahat, all taxes should go where it is due. Yun lang po. Maraming salamat. Sa inyo pong palagay, bakit po may mga taong nanunuhol? Nanunuhol? Kasi mayroong mga tumatanggap. May mga nanunuhol kasi may mga tumatanggap at marami kasing tao yung dishonest. Sa palagay ko, ang dishonesty ay nagiging umpisa ng corruption. Kasi kung hindi sila dishonest, hindi naman nila yun magagawa. Sige po, thank you po. Good morning po. Kami po yung first year student, pangkat 4 mula sa Dinalupian Campus. Nagsasagawa po kami ng survey tungkol sa corruption sa ating bansa. Okay lang po? Okay. Paano po matatanggal ang corruption? Sa tingin niyo po ba mawawala ang corruption? Hindi pa tayo pinapanganak, may corruption eh. Di ba? Kumbaga, mahirap maputol ang corruption. Depende na sa mamumuno sa bansang Pilipinas. Mga pangulo, mga ande ng mga pangulo, mga senador. Depende na lang sa taong mamumuno sa Pilipinas para mawala yung corruption sa Pilipinas. Paano matatanggal ang corruption? Sa tingin nyo ba mawawala ang corruption? Pwede rin. Pwede mawala basta may ng gobyerno na talagang lahat naman nakaupo sa government sumusunod sa utos. Magmula taas sa executive, legislative at saka. Okay po. Paano po naapektuhan ng korupsyon ng ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan? Gaya na nakikita natin ngayon, flood control ay nang nagiging dahilan ng corruption sa Pilipinas. Gaya ng mga project na dapat gawin sa flood control, hindi nila dapat naayos. Hindi nila kasi naayos yung ayan sa flood control kaya hindi mawala yung Okay po. Ano po ulit yung name nyo? Jerome. Okay po. Sige. Paano naapektuhan ng korupsyon ang ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan?
Siyempre, pagka may corruption, mga investor, natatakot sila na mag-invest dito sa atin, sa nalalaman natin. Pagka walang investor, walang investment, walang trabaho, so pati tayo, kasama tayo sa naapektuhan. Maraming salamat po. Si Carla Janea A. Palma at ngayon ano nga ba para sa akin ang korupsyon? Ang korupsyon ay ang paggamit ng kapangyarihan para sa pansarili nilang interes, imbis na sa kapakanan ng mga mamamayan. Para po sa akin ay hindi na po mabibigyan ng katarungan ang mamamayan dahil sa kagaya na lang po ng nangyari sa Cebu na maraming namatay ng dahil sa na-corrupt yung dapat na pangpagawa ng mga flood control. Nang dahil po doon is marami na pong namatay. Salamat. Ako naman po si Julina Cuenco at ang aking pananaw patungkol sa korupsyon ay ang korupsyon ay talagang mayroong hindi magandang naidudulot. Hindi lamang sa ating kapaligiran, pati na rin sa ating mamamayan. Dahil ang korupsyon ay nagiging dahilan din ng isang pagkahirap ng mga Pilipino. At dahil sa korupsyon, maraming mga Pilipino rin ang mas nahihirapan.